Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Nandito ulit ako, si Chari, para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at ang mga bago po nating mga viewers. Ako po ay medyo natagalan para po mag-upload itong ating video ngayon kasi po namatay po yung aking kapatid at ako po ay ngayon ay nagdadalamhati at nagluluksa pa rin sa kanyang pagkawala. Kaya po hindi ko agad ito nagawa. Humingi po ako ng paunawa po sa inyo dahil po sa aking pinagdadaanan sa ngayon. But syempre life must go on. Kaya po tuloy po tayo sa paggagawa po ng reading. Dahil alam ko po marami po dyan ang nag-iintay kung ano po yung mararamdaman po natin ngayon o makukuha po nating mensahe para po sa inyo, Taurus. Tingnan natin kung ano yung kanyang saloobin yung person mo para sa'yo. We have the Tower. Yung pakiramdam niya tungo sa'yo is something na biglaan to. Hindi niya ina-expect. Okay? Itong person na nasa isip mo ngayon, Taurus, is somebody na sabihin natin na hindi niya inaasahan na ito yung mararamdaman niya towards you. Kasi po, alam natin, no? Ang Tower is something na unexpected. Something na nagulat ka na lang, nabigla ka na lang. Parang biglang dumating sa'yo na hindi mo talaga naisip o parang hindi mo siya inanticipate na mangyayari sa'yo. Kung ba parang, for example, no, isang halimbawa, nakita ka niya, nung nakita ka niya, bigla siyang may naramdaman towards you. Out of the blue. Yung mga tipong biglaan talaga, out of the blue. Nung nakita ka niya, natitigan ka niya, may parang tumibok sa puso niya. O parang merong nag-trigger sa kanya na, wow, ibang klase itong taon to. Kung gaba, kaya automatic na parang nung nakita ka niya, na-attract agad siya sa'yo. Nagustuhan ka niya agad. Ito yung pakiramdam niya sa'yo. Biglaan. Okay? Ano yung pinaka gusto niya sa'yo? Ano yung pinaka gusto niya sa'yo, Taurus? Yes. The Queen of Pentacles. Tamang-tama to sa'yo, Taurus, kasi talagang ikaw, no? You represent also the Queen of Pentacles. This is you. Ito yung earth sign.
tinatawag natin, no? Because ikaw yung taong hardworking, ikaw yung taong talaga mapursige, ikaw yung taong merong, kung gaba, plano, may destination, merong ina-achieve na goal, no? Yung pangarap. Kung gaba, ano ka naka-fix ka nakaayos ka na, ito gagawin ko sa unang taon ko, in 5 years time, dapat na-achieve ko na to. In 10 years time, meron na akong ganito. No? Ayos ka planado, kung gaba, yung buhay mo. You know exactly what you want, how to get it, when to get it, how to achieve, no? Yung mga ganun. Most of this are really more of achieving yung kaperahan. Because this is Pentacles. No? Pera, kumita, magkaroon ng magandang kabuhayan, magandang career, maging stable financially sa panghabang panahon. Okay? You can actually see yung ginagawa ng Queen of Pentacles dito. Sa card na to, nagtatahi siya no? Trying to use the sewing machine. Kasi ano iniisip niya? Iniisip niya na ito yung magiging kabuhayan ko, ito yung magdadala sa akin ng pera. Dito sa trabahong ito, pagtiyagaan ko, ako ay makikilala, dadami ang aking pagkikita, no? Earnings. Basta tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. No? There's this feeling of determination to succeed. No? Kasi syempre, when you start na magmanahe, hindi ka pa kilala No? You start na parang, sige lang, you saw it slowly, di ba? Dahan-dahan. Then eventually, people will recognize you, yung nagagawa mo. They would see how good you are in your work. They would see exactly kung gaano kang ka-creative, no? Kung gaano ka kagaling. And that is what you're trying to achieve here. Yun yung nakikita niya na napakaganda sa'yo. Maybe one of your features kung bakit kanya ina-admire. Kung bakit kanya gustong-gusto. No? Because of your good qualities as a Queen of Pentacles. Ano yung intention niya sa'yo? Ano ngayon ang magiging intention niya sa'yo? Taurus. The Knight of Cups. Yes. Ang magiging intention niya sa'yo is ipaalam sa'yo yung kanyang tunay na nararamdaman. This is a cup. So it means about emotion, no? Yung pakiramdam, yung feeling na ito yung naramdaman ko towards you. Ang intention ko is really ipaalam sa'yo na na-inlove ako sa'yo, na I like you. I find you to be attractive. No? I find you to be somebody na I could be enjoying myself for the future sa mahabang panahon. No? I could see myself being with you for a long time. Yung mga ganon. Kasi itong Knight of Cups is somebody that lets you know exactly kung ano yung nasa kanyang saloobin. Hindi niya itatago o ikukubli. Hindi niya gagawin yun. Ang itong card na to or energy na to is somebody na talagang willing to let you know exactly kung ano talaga yung kanya nasa puso at damdamin para sa'yo. Ngayon, ano yung dapat niyang gawing aksyon? Strength card. Ang dapat niyang gawing aksyon is magkaroon siya ng lakas ng loob. No? Confidence. Pagiging sigurado at tapang at pagiging malakas ang loob na magsabi o ipaalam, iparating sa iyo kung ano yung talaga yung
kanyang nararamdaman. Okay? Kasi magkasunod sila no? Yung emotions niya. So, ang sinasabi dito ng cards, come on, mag-ano ka, no? Ipaalam mo kay Taurus. Magkaroon ka ng lakas ng loob para mag-open up, magsabi, iparating. Huwag kang matakot. Huwag kang masindak sa kanyang pagiging, alam mo no, yung mga Taurus kasi syempre parang, in a way parang hindi ganun kadaling i-approach. 'Di ba? Kasi parang they're so sure of themselves. They're very confident na alam nila na ito ko Kung gaba parang ikaw, kung ikaw yung nakakagusto dito kay Taurus, syempre, you need to prepare yourselves para makaput up ka do sa level na yun na magustuhan ka rin ni Taurus sa ipapakita mo sa kanya. And you need courage to do that. Lakas ang loob. Di ba? Tapang. Paniniwala sa sarili. Kasi kung maganda naman ang intention mo towards Taurus, then ano ikakatakot mo, di ba? Pakita mo yung kung sino ka, anong kaya mo, kung gaano ka totoo kay Taurus. That I think will really open up, no? Maiintriga sa'yo si Taurus and would really look into you. Kung ba parang mapapansin ka niya. Parang, teka muna, iba to Ganun, di ba? Kasi meron kang meron kang pinapakita sa kanya na kapansin-pansin. Okay? So, ano yung magiging pinaka-resulta nito? Kasi dito na tayo sa outcome, no? Ano yung pinaka-resulta nito? Wow! Taurus, alam mo ba to? This is the High Priestess. Ito yung card mo. High Priestess is all about getting into a relationship, getting married, getting into an institution which is marriage nga. Diba? Yung talagang kung gaba gagawin mong maayos, legal ang inyong pagsasama. Okay? Napakaganda ng cards, Taurus. I think this person that would be coming forward to you, no, professing, sasabihin niya yung pagmamahal niya sa'yo with all his or her strength, no? Ipapaalam niya talaga with all confidence. That would trigger really, di ba sabi ko sa inyo, may intriga tong tao na to, Taurus. And that would lead to a relationship eventually. Kasi na outcome natin dito, no? You would want to get married to this person. Okay, doon sa mga mahilig sa zodiac sign, ang nakikita ko dito na zodiac sign is of course Taurus, another Taurus, Leo, Knight of Cups, so it could be a Cancer, Pisces, or Scorpio. Of course, Queen of Pentacles is another Taurus like you, Virgo or Capricorn. And of course, the Tower would mean the Scorpio. Okay? So, ito yun, no? In case you wanted just, doon sa mga mahilig lang sa, zodiac sign. Now, let us see kung ano yung advice. Oh, sabi dito, best friend. Friendship is vital to your romance. Feelings deepen and blossom. Okay. So this person
mag-start kayo to be friends, no? Which is very, very good. Napakaganda ng foundation. And eventually, you become very close as best friends. So, kasi wala nang pinakamagandang relationship kung hindi mag-start kayo as a friend, di ba? Kasi on a friendship level, di ba, mas madaling makilala yung isang tao. Mas madaling mag-open up. You get to know the person right away. Kasi nga, ang turing mo muna is kaibigan. No? Magaan. Magaan yung pag-uumpisa. Maybe this is a hint, no? Dun sa ating cross-watchers na interested kay Taurus, na kaibiganin mo muna itong tao na to. Kaibiganin mo muna si Taurus. Para makita niya kasi yung side mo, no? As a friend. Kasi syempre kung nakita niya na pagkakatiwalaan ko tong tao na to kasi mabait siyang kaibigan. Faithful siya sa akin as a friend. Andiyan siya palagi, tumutulong sa akin. Nakikidamay. Masarap kasama. You know, nag-i-enjoy ako sa company niya. Marami kaming in common na pag-uusapan namin. So that would trigger something, di ba? Na may isip mo na, pwede kami, di ba? And then I think that's eventually what you will be doing, cross-watcher, is kasi nagde-develop yung feelings, no? As you go along. Definitely you need courage to open up and to tell Taurus exactly what you feel. Okay? Napakaganda let me just show you yung nasa ilalim. Workplace relationship or workplace romance. Let's get this. Workplace romance. Common cause connection. So, possible talaga na sa workplace kayo magkakilala. Magkasama kayo sa trabaho. No? Kaya, yung mga ka-office mate na may gusto kay Taurus, ito yun, no? Yung ating cross-watcher o bagong viewer that you might be, sabihin na natin pumuporma or dealing with a Taurus. So, ito yun. Now, let us see. Ano natin kung ito. What's your advice? Boundaries. Sabi dito, having sensible boundaries is important. Okay? Now, isa relationship na to, you need to establish boundaries, no? Ito yung advice na isa sa mga dapat nyong palaging iisipin o iumpisahan nyo, no? Kasi, importante yun eh. This is really drawing the line or having that respect, no? So, isa't isa. Kasi, if you have boundaries for each other, then you know exactly how to behave or sabihin natin ano yung mga bagay na dapat mong intindihin sa person mo. Diba? Kasi, syempre, kung gaba nagsabi na siya na sa akin, ito yung importante. O sa akin, dapat ganito ka magre-react kasi ito yung paniniwala ko dyan. Mga ganon. So, this is very important, no? For you to have boundaries. Ito yung advice nyo for Taurus. And dun sa relationship na to. If you believe, kung naniniwala ka. Okay? So, Angel is saying, kung naniniwala ka dito sa naging reading natin ngayon, then you will stick to this. Diba? Para magiging guide nyo to Taurus at saka yung cross-watcher. Kasi syempre, hindi ka naman niya pinipilit. Angel is saying, hindi kita pinipilit, but kung naniniwala ka, this is what's gonna happen. Sa person na to. Sa mamimit mo.
no? Which is very something na maganda, no? Napakaganda ng cards. Actually, kinikilabutan ako sa ngayon na nag-read ako. Because it is actually telling you exactly how things will be unfolding. No, anong mangyayari. And you just have to believe. Maniwala ka. No? It's up to you, Taurus. So, kung kanino man tong Taurus na energy na to, no? It's up to you. So, tignan natin yung timing. Surely you would want to know, no? Okay. So, in terms of timing, kailan mangyayari ito? Not anytime soon. Hindi ka agad-agad. Okay? In terms of timing. You know why? Kasi nga, you will start as friends first. Mag-i-start kayo ng magkaibigan muna. No? And it will happen all in your workplace, sa inyong trabaho or opisina. So, basically, ano to kung gaba parang dahan-dahan na magkakaroon ng developments. Which is okay, kasi parang hindi tayo nagmamadali dito We're not in a hurry. Ang gusto mo talaga is makilala mabuti, di ba? Taurus, yung person na to, at ganoon din yung cross-watchers natin na makilala mabuti si Taurus para masigurado nyo na talagang kayo are meant to be. No? Once nagawa niyo yan through friendship, which would happen everything sa workplace, and you start to establish your boundaries to each other, then romance will start. This is romance, the Knight of Cups. Kasi mag-open up na siya sa kanyang emotions towards you. And remember, it would take a lot of courage sa kanyang part to say all of this na matagal niya nang dala-dala sa kanyang puso't damdamin. Kasi tandaan nyo, nag-umpisa siya na hindi niya akalain na mai-inlove siya o magkakaroon siya ng attraction towards you, Taurus. Okay? So, hindi po agad ito mangyayari as in right now. No. But if you are, sabihin natin, there is somebody in your mind na talagang okay kayo, no? In terms of friendship, maybe eventually, it will come. Okay? Mangyayari na lang. Kasi, we started with the Tower. Something that hindi nyo talaga, yung parang boom, bigla na lang. Bigla na lang. Out of the blue. Bigla na lang. Ito mangyayari. And of course, if you believe, kung maniniwala ka dito. Okay? So, kung kanino itong Taurus na energy na nakuha natin ngayon sa pagbasa na to, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa reading na ito o sa pagbasa. Sana po nakatulong ito sa iyo ng malaki. At of course, I wish you good luck at sa ating cross-watchers. No? Sa susunod po muli, ingat ka and God bless. Re-request ko lang po for you to pray yung Our Father, Hail Mary, and Glory be. Okay? Maraming salamat po. Sa susunod po muli.